no, kung sino tayo at sino siya. Lalo na siya. Kasi, kasi, siya yung dahilan kung bakit, no, narinig natin sa mga kahit kay pastor sa panalangin niya, kung wala siya, wala tayo. No, walang bagay na nilikha nang hindi galing sa Lord. Walang bagay, no po, na naganap nang hindi niloob ng Panginoon. So God is our firm foundation. Amen? Nakita natin kagabi sa mensahe, no po, sa victory is yours. Hindi pwedeng maging sa'yo yung victory without Jesus Christ. Even in verse, sinabi yun. Salamat sa Diyos kasi, di ba, dahil kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng victorious. Ng victory. Di ba? Kaya, maraming salamat, po, sa Lord kasi sa wisdom, sa knowledge, understanding na pinapaunawa niya sa bawat isa sa atin. So, bago po yan, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name, God. We glorify your name. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na paggabay mo sa amin, sa wisdom, knowledge, and understanding. Salamat po sa lahat ng pasasalamat na aking mga kapatid. Tunay nga, Ama, na ikaw po ang aming Panginoon, na lumikha sa bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw ang creator namin. Ikaw ang King of Kings, Lords of Lords. At Lord, maraming salamat, Panginoon, na apart from you, we are nothing. Dahil kung hindi, Panginoon, magyayabang kami lalo sa'yo, lalo kami, Panginoon, Lord, na magiging mapagmataas dahil Panginoon, alam namin, Ama, na kung kami po, Panginoon, ay hiwalay sa iyo at magagawa namin yung mga bagay, Panginoon, na kaya naming magawa apart from you, Lord. Marami pong tao sa mundo, Panginoon, ang magyayabang, maraming tao ang ma-pride, ma-ego, Panginoon. Kaya salamat kasi hindi mo pinapabayaan na mahiwalay kami sa iyo para sa mga bagay, Panginoon, Lord, na maging makasalanan kami lalo or mababad kami sa kasalanan. Salamat, Lord, na nagpapakilala ka kung sino ka. Salamat, Panginoon, na pinapatunayan mo na kung hiwalay kami sa iyo, walang bagay, Panginoon, na magtatagumpay kami sa aming buhay. Salamat na ikaw ang gumawa ng paraan, Panginoon, para maging malakas kami, para magkaroon kami ng authority, para maging malinis kami, para magkaroon kaming kaligtasan, Panginoon. Salamat na ikaw ang gumawa ng paraan para mahalin ka, Panginoon, at mahalin mo kami una sa lahat bago ka namin mahalin. Salamat, Panginoon, sa dugo mo, Panginoon, Lord, na bumuhos sa krus ng Kalbaryo para sa aming lahat. Salamat sa buhay mo, para sa buhay na walang hanggan na nakaprepare para sa amin. Purihin at dakilain ka, O Diyos, Ama, pagkalooban mo po ako ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw maglangis na aking mga labi, Panginoon, at lahat ng masambit ko, Panginoon, ay ayon lang sa iyong kalooban, Ama. Tulungan at turuan mo ako, Panginoon, at hayaan mo, Ama, na sa kalagitnaan ng gawaing ito, Panginoon, makasama namin ang presensya mo, lalo naming matutunan at higit na makilala ka ng masigit pang malalim, Panginoon, sa pagkakakilala namin sa iyo, upang maging higit na mas malakas, matatag, Panginoon, ang aming pundasyon ng pananampalataya, na kahit anong unos o bagyo ang dumating sa amin, Lord, alam namin kung saan kami nakatayo. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng dakila, Panginoon, makapangyarihan at buhay na Diyos at anak at bugtong na anak. Hallelujah, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos na buhay. Amen and amen. So, glory to God po, bago po tayo magsimula, ko lang po sa inyo yung lugar po ng Caesarea sa Pilipay, no po, bago tayo magsimula sa mensahe. No po, so ito po ay 25 miles north of Galilee. We have teaching and preaching po ngayong oras na to. So, meron pong 1,200 above sea level yung lugar po na yon. So, the most northern place Jesus visited po, ito pong Pilipay. No po? So, ito po yung place, no, na tinuruan niya, no po, at tinulungan niya para sa deep history. Dito dito rin niya mga nakasama yung mga disciple. Ito po yung land na once po na bago pumunta si Lord doon, nagsumasamba sila sa tinatawag na ino-honor nila yung God Pan ang tawag po nila, na yun yung God ng nature, God ng fertility, na po, yung para sa panganganak, and simbolo ito ng chaos and takot, no? Nagsisimbolo ito ng kaguluhan at takot sa lugar ng Pilipay. Na po, naniniwala sila na is the entrance of Hades o yung tinatawag na hell, na po.
in the underworld. Amen? So, yung mga tao po doon, nagtuthrow sila ng sacrifices sa pinakabunganga kuweba. May kuweba po doon na nagtathrow sila kasi, di ba, nagsasacrifice sila noon para hindi po sila paparusahan, di ba, ganun yung mga tao. Ganun po yung paniniwala nila noon. So, bakit ko to sinasabi sa inyo? Para alam nyo history kung bakit, no, yung darating na pag-uusapan natin po ay sinabi ng Panginoon sa kanila noon. So, dumating ang panahon na nag-disappear into water, no po? It was to have been accepted by the God, no, yung maliit na God. No po, ang ibig sabihin ng pan, ito po yung thought nila to inspire the sudden fear, especially to lonely places. No po, nagsisimbolo din ito ng panic. No, pag pinag-aralan niyo po sa ito ay nagsisimbolize ng panic na nagde-derive from the word fan. No po? So, ito po yung sa pag-aaral, no po, by mga pag-aaral, even po sa Google, pag inano nyo, no, pag inano nyo yung Pilipay, yung lugar na to, ang makikita nyo, parang siya yung pinakapintuan ng Hades. Parang ganun. No, sa Google po. So, ganun yung nila, ganun yung ano po nila noon. So, dito po, makikita natin yung shadow ng kapanahunang paniniwala nila, yung belief nila noon. Kaya when Jesus turned, 'di ba po, itong mga disciple niya at nag-ask ng question sa kanya to that through that centuries nung kapanahunan. Amen. Nung kapanahunan na 'yon, nagtanong po yung kanyang mga disciple that time, ano po sa kanya, at si Lord din po nagtatanong sa kanila. No, ganun kasi si Jesus, 'di ba? Siya ay 100% na tao, 100% na Diyos. No po, kaya nagtatanong din siya even though alam niya ang sagot, no? Kaya 'di ba minsan kayo may ugali din kayo, alam niyo na may sagot, nagtatanong din kayo sa iba. Pero alam niyo na 'yung sagot, 'di ba? May ganun tayong ugali. Na po, dito makikita niyo anong sabi ng Panginoon nung nagtanong siya kay Peter, "Who do you say that I am?" Napakabigat ng tanong na 'to. Kasi kung tatanungin kita ngayon, 'no, Lindon, 'di ba parang gano'n, "Kuya Lindon, who do you say that I am?" 'Di ba? Anong sinasabi nila tungkol sa'kin? 'Di ba mabigat yung tanong na yun kasi maraming maraming bumabatikos sa pangalan niya even right now, 'di ba? Maraming maraming nagsasabi na hindi siya Diyos, 'di ba? Paano mo sasabihin yun sa harap ng Panginoon, 'di ba? Kailangan mo magsabi ng matapat sa kanya, hindi ba? Pero nung mga panahon na yon, no po, itong conversation na to, no, parang feeling mo napakalapit lang. Choppy po ba ako sa iba? Malinaw po ba ako? Clear po, clear, loud and clear. Amen. Malinaw. Ayan, salamat po. Kasi choppy daw po kay Nika. So, dun po, no, makikita nyo po doon, no, na napakabigat ng tanong na to. Kumbaga sa conversation, sa pag-uusap, no po, makikita ninyo na yung bigat ng tanong sa lugar kung saan nandun sila. Kaya ini-emphasize ko po yung lugar kung saan sila nandun. Kaya ito pong Diyos na to na tinatawag natin, si Jesus, pinipili niya, 'di ba, yung panahon, oras, sitwasyon kung saan nararanasan natin yung spiritual dark ng place natin para i-reveal yung tunay na identity niya. 'Di ba? Sa buhay mo, at sa buhay ko, dumating ka sa point na kung nasan yung pinaka-darkness mo, yung hirap ka na, 'di ba? Yung pagod na pagod ka na, yung gustong-gusto mo nang sumuko, doon siya nagpapakilala sa'yo. 'Di ba? Nire-reveal niya yung true identity niya. 'Di ba po? Naranasan niyo na ba yung nakakita ka ng tao, akala mo yun yung kaibigan mo? Yung mistaken identity na bigla mo siyang hinampas, ay akala mo siya pala yung kaibigan mo, mali pala. 'Di ba? Yung akala mo, 'di ba, siya yung barkada mo, tapos bigla mo hinampas sa puwet, akala mo kasi siya yung barkada mo, tapos paglingon iba pala. 'Di ba? Yung nami-mistake ka ng pagkakakilala, 'di ba? Which is napakadelikado. No? Kasi most of us,
na po, minsan tayo, bilang mga tao, nilalagay natin yung identity ng Diyos sa tao. Na po? I mean, or nilalagay mo yung identity mo at pagkakakilala mo sa tao. Or nilalagay mo yung identity, 'di ba? Or yung kakayahan na kayang gawin ng tao imbis na ilagay mo sa Diyos. Amen? No po, yun yung mahalaga na pag-uusapan natin right now. No pa? Sino ba si God sa'yo? Sino ba si Jesus sa'yo? Kasi minsan, pag nagkamali ka ng identity ng pagtingin sa Kanya at identity ng pagtingin mo sa sarili mo, it will be a chaos. Kaya marami sa atin ang nagpapanik, no po, pag nagkamali tayo ng pagtingin sa sarili mo at nagkamali ka ng pagtingin sa Diyos mo. Amen? Pag hindi mo alam kung saan ang foundation ng pananampalataya mo, disaster po yun. Amen? Kaya, sometimes, in our darkest moment po ng buhay natin, God reveal Himself to us in a new way. 'Di ba? Bagong daan, bagong pag-asa, bagong lugar, bagong tao. Amen? 'Di ba? Kapag nakilala natin si God, dinadala niya tayo sa lahat ng bago, nire-redirect niya, 'di ba? Nire-recycle niya, 'di ba? Mga bagay na tinatanggal niya, inaalis niya para sa iyo. Or sometimes tinatanggal ka niya sa lugar kung saan, 'di ba? Hindi mo natatagpuan yung kapayapaan na hinahanap mo. 'Di ba? Minsan kaya nga madalas sa inyo, 'di ba? Dahil sa panic sa buhay, 'di ba? Nag-ibang bansa tayo, 'di ba? Kasi nag-aalala tayo, 'di ba? Sa hirap ng buhay, kahit nasa sarili natin tayong bansa, lumalayo tayo sa pamilya natin, 'di ba? Kasi nagkakaroon tayo ng panic. Nag-aalala tayo, natatakot tayo, para din tayo may Diyos-Diyosan. Kahit wala tayong sinasambang Diyos-Diyosan. Kahit na mga Kristiyano na tayo, may mga pag-aalinlangan tayo. Hindi ko po kayo masisisi, bakit? Even John the Baptist, kahit narinig niya na yung pangalan ng Diyos Ama, ito ang pinakamamahal kong anak. Di ba? Siya mismo ang nakarinig nun. Pinag-usapan natin last week yon. Di ba? Ito ang pinakamamahal kong anak. Pero after that, nung nakulong siya, di ba inutusan niya mga disciple niya, ikaw na po ba ang Diyos? O may i-expect pa kaming iba? Sometimes we are like that. Na kahit naririnig natin ang boses ng Panginoon, we always have doubt. Ikaw ba to? Di ba? Panginoon, ikaw ba to? Ikaw ba yung nagsasalita o ako lang to? Di ba? Kung hindi mo kayang i-determine kung ikaw ang nakikipag-usap sa sarili mo, how can you determine kung kinakausap ka ng Diyos? Di ba po? Tanungin niyo po yung mga sarili niyo. Kung hindi niyo alam kung Diyos ang kung ikaw mismo ang nakikipag-usap sa sarili mo, paano mo pa ma-identify yung boses ng Diyos sa buhay mo? Amen? Kung yung sarili mo ang boses, hindi mo kilala. Hindi mo nga alam. Di ba? Paano mo ma-identify yung boses ng Lord? Kung ikaw mismo, sa sarili mong boses, nalilito ka kung konsensya mo yun o hindi. Ang hirap, di ba? Kaya, masisisi nyo ba? Masisisi nyo po ba si John the Baptist that time na inutusan niya pa yung kanyang disciple, 'di ba? Para pumunta doon sa kinaroroonan ni Jesus at tanungin siyang personal. Ikaw po ba yung hinaantay namin? Pinapunta po kami ni John dito. Ikaw po bang inaantay namin o may hinihintay pa kaming iba? 'Di ba? Kumbaga, si Jesus po kung siya katulad nating tao, nangiinsulto ba kayo? 'Di ba? Pwede niya sabihin 'yun pero hindi eh. Hindi niya 'yung sinagot. Pero sabi nga, action is louder than word. Bumalik kayo kay John, sabihin ninyo na maraming gumaling, 'di ba? Maraming nakakita, 'di ba? Sabi niya, at maraming naglakad ng mga lumpo, 'di ba? Kasi ang pinakita ng Panginoong Jesus is mga katotohanan ng propesiya, mga sagot ng propesiya. Amen? Kaya okay, sorry po. Yan, mga po ng propesiya, no? Katotohanan, 'di ba, na sinabi noon na naganap.
So, ang sinabi ng Panginoon, hindi niya dinirekta na, oo, ako nga. 'Di ba? Ang sinabi niya, sabihin niyo kay John ang mga nakita ninyo. Kasi si Lord, tayo kasi mga tao to see is to believe. No po? Pag ganitong dumadaan tayo sa mga pagsubok, hindi tayo naniniwala hangga't hindi tayo maiahon doon. Saka natin sasabihin, purihin ang Panginoon. Pero pag nasa problema tayo, sobrang panic na utak natin, takot na tayo. 'Di ba? Hindi na natin alam yung gagawin natin. Yung bigat na nararamdaman natin, hindi natin may paliwanag. Na kahit sinasabi mo Kristiyano ka, para kang hindi Kristiyano. Kasi sa mindset, di ba? Na nangyayari sa'yo. Sa gulo na nangyayari sa'yo. Na kapag dumadanas ka na ng mapaghihirap, ang lagi mong nasa isip, aalis ako. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong ganito. Kailangan kong ganyan. Di ba? Ganun yung nararamdaman natin. Nagkakaroon tayo ng panic kahit wala tayong Diyos-Diyosan na katulad nila noon sa Pilipay. 'Di ba? Na punong-puno sila ng fear, na punong-puno sila ng panic, 'no po? Kaya nga yung mga tao kahit aral sila ng aral ng Bible, basa ng basa yung Pariseo ng Bible, aral sila ng aral nung dumating yung Messiah, na-miss din nila. 'Di ba? Kasi hindi nila totoong kilala yung identity niya. Kaya ikaw din, minsan baka dumalaw na sa Panginoon dahil hindi mo kilala, akala mo mamamalimos lang, 'di ba? Tapos pagharap mo sa Lord, sinabi niya na, lumayas ka sa harapan ko, hindi kita kilala. 'Di ba? Nung humingi ako sa'yo ng pagkain, di mo ako binigyan. 'Di ba? Kailan po 'yun, Panginoon? Sabi ng mga tao sa Bible, 'di ba? Na Kristiyano ka lang pala pag may nakaharap na tao, Kristiyano ka lang pala pag pakitang tao. 'Di ba? Pero pag wala nang nakakakita, nawawala 'yung pagka-Kristiyano mo. O pag may kaaway ka na, hinuhubad ba ang pagiging Kristiyano? Hinuhubad ba ang sandata? 'Di ba? Ay, sandali lang, tatanggalin ko muna 'tong pagiging Kristiyano ko, aawayin ko muna 'to, hihingi na lang ako ng tawad mamaya. Diba? Sometimes we are like that. Kapag nagagalit tayo, nawawala yung temper natin. Diba po? But it's not the way of the Lord. Na kailangan tanggalin natin pagiging Kristiyano natin para maging rebelde tayo. Kasi ang pagiging Kristiyano, pagkagising mo palang Kristiyano ka, hanggang matulog ka, Kristiyano ka, dapat anak ka ng Diyos. Diba? Hindi nawawala. Hindi tinatanggal. Diba? Nature na lang po ng tao yon na bakit tayo ang nagtatanggal. Diba? Nasandali lang, Lord. Mamaya na ako hingi ng tawag, hihingi na lang ako ng tawad sa'yo. Diba? Natatanggal yung identity mo na dapat laging nakasuklob, laging nakasuot sa'yo. Dahil sa mga takot, dahil sa galit, diba? Dahil sa envy, sa selos, diba? Sa pagkainggit sa mga tao, delikado po. Kasi we have different life, we have different trials, we have different circumstances. We're different. Na po, bawat isa sa atin may kanya-kanyang identity. Tinawag ka sa sarili mong pangalan at hindi ako ang tumawag sa'yo, ang Diyos ang tumawag sa'yo. Amen? Kaya nga, yung tanong na yon, no, ni Jesus, at pag yun tinanong sa'yo, who do you say that I am? Sino nga ba si Jesus sa'yo? Diba? Na akala mo tagal mo ng Kristiyano, akala mo tatag na ng faith mo, akala mo, 'di ba? Akala mo lang pala 'yon. 'Di ba? Kasi nung dumating na 'yung bagyo, dumating na 'yung hangin, dumating na 'yung alon, nakatayo ka lang pala sa buhangin. Na akala mo matatag na bato na 'yung pundasyon mo. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, 'di ba sa kanyang salita, huwag mong titingnan ang sarili mo na mas higit ka na sa iba. Dahil ba, nakakapagsalita ka ng salita ng Diyos? Ang mga Pariseo, matatalino sila, nakapagsasalita sila ng salita ng Diyos? Malalalim ang kanilang knowledge? Dahil ba nag-aral ka ng theology? Dahil ba nag-aral ka ng mga discipleship? Matatag ka na? Amen? Dahil ba marami ka ng disciple? Matatag ka na? Di ba? Hindi yan ang pamantayan ng pagiging matatag. Hanggat hindi mo nakikita ang identity ng Diyos sa buhay mo at hindi siya ang firm foundation mo, pwede kang bumagsak any moment. Pwedeng maging chaos yung buhay mo. Amen? Pwedeng iwan ka ng mga tao. Pwedeng talikuran ka nila. Pwedeng di ka nila tulungan. Pero not the Lord. Kapag kilala mo who is Jesus is in your life.
Amen? Kaya nga, in our darkness moment, God reveal Himself. Na po, nire-reveal ng Lord. Sa mga darkest moment ng buhay mo, nire-reveal niya kung sino siya. Kaya gusto ko pong maintindihan niyo yung location na to para makita niyo po, na po, yung gravity, na po, ng conversation. So ngayon po, dadako tayo sa ating verse. Pahanap po sa Tagalog. Sa Matthew 16:13 hanggang 18 po ang ating main verse today. Sabi po dito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, who people say the Son of Man is? They reply, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or other the prophet. 15. But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah. For this was not revealed to you by flesh and blood, but by Father in heaven. And I tell you that you, Peter, and on this rock I will build my church. The Hades. Father God.